binanggit ni Bernani, yung binanggit ni Bernani, yung works tsaka yung faith. Gusto ko lang dagdag to. Ito tayo sa works and faith, no? Yung works ng James, chapter 2 yun, no? James chapter 2. Works of faith yun, eh. Hindi siya pareho sa works na tinutukoy ni Pablo. Works, ang term ni Pablo, there are works. May binamit siyang works sa Ephesians. Tinutukoy ni Pablo ng Ephesians 2:8. And evangelicals ngayon, saka nasa gitna ng evangelicals, pero yung mga Baptist, kalaban nila yung mga Methodista, Pentecostal. Dahil hindi sila kakaintindihan dito. Yung works ng Ephesians 2:8, hindi iba yan sa works of faith. Yung works ng Ephesians 2:8, may kinalaman yan sa revelation ng Old Testament na ayaw nila mabante sa New. Kunwari, kung ano yung iyong pahayag, yan din magiging works mo. Tinatanggap lang ng mga sikatarapan nila James noon, yung mga Pariseo, yung mga Sadduceo. Pag ayaw mo umabante, ayaw mo magkaroon ng progressive revelation, yung works mo ay nakabatay mo sa dating alam. At yan sabi sa Hebrews, lilipas na. Wala na, lilipas na yung saysay niya. Nung panahon ng Old Testament, may saysay siya dahil yan ang present truth. Yan ang message of the hour noon. No? Yung term natin message niya, may malaking halimbawa sa Bible. Dito sa New Testament, hatid between, let's say, Old and New, isang halimbawa na yung nangyari sa church ages sa atin. Sa mga denomination, parehong storya. Pero mapakita ko na to. Yung works ng faith ni James ay nakabatay sa revelation ni Jesus Christ ng present time na dalawa siya ng message ni John the Baptist, ni Jesus Christ, yung mga apostles, Acts 13, etc. Yung dati alam nilang works na situtukoy ni Paul ay wala yun. So yung works nila ay work kamatayan ng palibulot. Hindi kompleto tapos partial truth. Yung words of faith tinutukoy ni James, kung ano na yung pinapahayag sa panahon nila, kaya meron tayong action dyan. Yan yung counterpart ng iyong faith. So yung faith nung tinutukoy ni Paul sa works na Old Testament faith na tapos. So, from here, sa church ages, I would say, dito sa church ages, within the church ages, kung ano yung nangyari between sa old going to the new, ganun din. Hindi yung works per se. Kung hindi, ano ba yung revelation? Doon nakasalalay ang works mo. Dito sa loob ng church ages, meron tayong progression ng truth. Meron tayong progression ng revelation. Kung hindi ka magpo-progress doon sa message of the hour na kapanahon ng kinabubuhayan mo, kunwari, tinatanggihan mo yung mensahe ng kapanahonan. Ano man kapanahonan na nabubuhay ka, tinatanggihan mo yung Diyos. Maganda yung binanggit ni Brother Nestor. Kasama si Jesus Christ ngayon. Sabi ni Brother Brown, He is in the Word. Sabi na, sa Katoliko, He is in the church. Pero sabi ni Brother Brown, He is in the Word. We cannot get Jesus Christ ngayon in person, kahit anong emotional prayer mo or what, kahit makinig lang sa preacher pastor, nandun siya sa Word of God. So, maliban maging galian ka sa bawat mapapakinggan mo, hindi mo matatanggap yung mensahe ng kapanahunan na dinala ng mga mensahe ng bawat kapanahunan. Okay, meron na gusto i-share dito sa church ages. Sa loob ng church ages, ang tuhod ng mga denominations ngayon, ang tuhod ng mga denominations sa churches in Asia, ay hindi ages. Ang paniwala nila, parang pantay-pantay na katangian. Kalaga, condition. Ginamit ni Brother Nando eh. Conditions of the church. Sabi natin, 7 conditions of the church. Ang kakapusan sa unawa na yan, kasi ito, tama niya, totoo yan eh. Ang kakapusan sa unawa na yan is, hindi lang siya 7 klaseng katangian ng church. Totoo yung 7 klaseng katangian, hinalimbawa ng church, 7 churches in Asia, pero nagpapakita rin siya ng ages. So, I'm gonna show an example. Nung time ni John, when he wrote to the 7 churches in Asia,
pwede pantay-pantay sila. They exist at the same time. That condition can be present in other local churches. Ngayon yung pinag-usapan ngayon yung age. How do you distinguish the age? Minsan na, karoon kami ng konting pagkatalo ng Pastor Willis na yung every age, I'm gonna use a lettering to show you. Iba yung pangkalahatan. I'm gonna draw yung letter E. This is represents Ephesus. Pero sa loob ng Ephesus age, nandun yung condition ng Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Nandun nag-exist yung 7 condition sa isang kapanahonan. Sa loob ng kapanahonan, pangkalahatan, if you sum it all up, ang condition niya, Ephesus. So, to give us an example, kung sa Book of Acts, nagsunog sila ng libro sa Ephesus. Nagsunog sila ng libro ng mga witchcraft. Doon sa Pentecost, nasabi ko ba dyan ang start ng age. Sa Pentecost, may apoy ng Espiritu Santo bumaba. Yan ay type ng age. Samantalang doon sa lokal, nagkaroon ng ganong event. So, ganun na rin ito na Smyrna. Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Yung condition ng age, iba na. Pumapatay na yung Roman Empire. No? Yung marami ng mga martyr. Noong panahon ng Ephesus Church Age, kakaunti lang ng mga martyr. Kasi hindi pa sila masyadong kilala sa Roman Empire. Pero somewhere in the 2nd century, 3rd century, kilala na sila sa Roman Empire at ginawa na silang scapegoat, maramihan na yung minamassacre. So, Smyrna. Ngayon, itong church age is an example of changing of dispensation. Changing of how God, what happened to the church. Okay? So, tuloy-tuloy hanggang dulo. May sinabi si Barbara dito tungkol sa church age na kung ano yung nagsimula dun sa umpisa, tuloy-tuloy yan hanggang dulo. Tapos itong dulo, babalik yan sa umpisa kung ano siya. Yung magkakaroon ng mini-revivals dyan. Ano nangyari in every age? Sabi niya, nagbabackslide yung tao. Kumari, mayroong revelation dumating, tapos kumabante yung katotohanan. Mayroong ayaw kumabante, gusto nila manatili dun sa dati nilang naintindihan. Nangyari yan in every age. At iba pa yung pangkalahatan dito. Kopya, katulad nangyari between yung Jews and Gentile, yung changing of the dispensation. Dito nagkaroon ng change of dispensation. Sa change of dispensation, I would say, hindi nagbabago pa rin ang kaligtasan ng Diyos. Kung ano talk about kaligtasan, let's open up our Bible, 1 Corinthians chapter 2, verse 13. Magdalas mo bakit yung Berean repentance. Ang Diyos, binigay niya sa ating salita para patunay. Siguro na prophet niya, patunay yung katotohanan, hindi dahil sinabi ng tao, kundi dahil mapapatunay sa kanyang salita. Halimbawa, hindi dahil sinabi ni Abraham na yung i-baptize in Jesus' name, kaya totoo yan. Tinuturo lang niya, pero dapat mo makita dun na kahit hindi si Abraham nagsabi, kahit ibang tao nagsabi, pero makikita mo rin sa Bible, kung sakali mayroong magturo sa'yo, pero baptize ka ni Pastor, you have to baptize in Jesus' name, nakita mo sa Bible. It's your relationship with Jesus Christ and the Word of God. Amen. Ang magbigay sa'yo ng Berean repentance niya. Whether you learn it from the prophet, you learn it from someone else, you still have to bring it back to the Word para kasal ka kay Jesus Christ. Hindi ka kasal doon sa kahit sino mensahero. They're just, si Eliezer. Eliezer sila. Hindi sila si Isaac. The Eliezer will only bring you to Isaac. Not from their own word, but show you how to use the Bible. Show you how to use the Bible as your absolute. So, yung Berean repentance, pakibukas nga doon sa Corinthians chapter 2 verse 13. Okay, pakibasa. Corinthians chapter 2 verse 13. Which thing also we speak, not in the words, which man wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. Okay, this is not going to point out another thing sa shoes. Ang tunay na this verse, susunod sa binasa ni Parnasio na kung ikaw
gusto mo malaman yung malalalim na pahayag ng Diyos. At kung yan ay nireveal sa iyong kapanahonan, mapapatunayan yun, makakarating ka dyan. Okay? I'm gonna show you about the seals. So kung salvation pag-usapan, gusto ko sabihin, you're not really safe pag wala kang interest yan. Kahit na mababaw pa ang alam mo, pero eventually dadali ka ng Diyos sa kalaman. Seal 1, Seal 2, Seal 3, Seal 4, Seal 5, Seal 6. Yung 7th seal, ang 7th seal, wala siyang sabi dun sa wala akong nakasulat. Ngayon, ano kaya yan? Later on, may sinabi si Branham, it's about being born again, Holy Ghost, to Jesus Christ. Yung personal dealing mo, personal relationship mo. Now, did that only exist after 1963? It existed from the time Jesus Christ came and He brought salvation. So, individually, maraming nagkatanggap ng Holy Ghost. Pero ang message nila, iba-iba. Ang abot nila. May second change of dispensation. Nag-move yung truth of the Word of God. Pero yung attitude mo towards that movement of that truth, yan yung 7th seal mo. Yan yung union mo with Christ. Sa Ezekiel 9, yung 6 men nagbibigay na dalang destruction. Yung 7th man, nagsiseal. Nagbibigay siya ng seal para ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka kasama sa destruction. So, this is an example of the baptism of the Holy Ghost. This is the example yung better repentance. Ito hindi naiintindihan ng denomination, nakasarato sa kanila. Nakasarato sa kanila. So, ito yung sinasabing attitude. Doon ka magkakaroon ng union. Doon mo lang matatanggap yung message of pag wala ka ng attitude. Okay, ito na mga dito naman. Okay. Salamat, Brother Francis. So, meron pang isang susunod si Pastor Ray. Close lang. Sarap.